Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about how to turn your dream into a reality. Yes, pag-uusapan natin kung paano ang pagtupad sa iyong pangarap. Believe me guys, valid ang pangarap, valid ang mangarap, and dreams do come true. Kahit anuman kahirap ang sitwasyon, talagang ang pangarap ay matutupad. Maniwala ka lang. I've been there. Galing ako doon sa mahirap na sitwasyon, kahirapan, nangarap. At now, heto, natupad ko ang pangarap ko. Naging isang guro ako sa isang pamantasan. Ngayon, pag-usapan natin, ano-ano nga ba ma'am ang pwede mong i-share sa amin na tips para kami rin ay makaabot sa aming pangarap, para magkatotoo rin sa amin yung dreams do come true. Okay, allow me to share with you the word dreams. D-R-E-A-M-S. Dreams, pangarap. Diyan natin i-anchor yung bawat tips. So magsimula tayo sa 1, letter D. Define your dream. Students say, I want to be successful someday. 2 points guys. Successful someday. Pag sinabi mong successful, ano exactly yun? So malinaw dapat sa'yo yun. Ang successful ba, ang ibig sabihin ay magiging teacher ka, magiging sundalo ka, magiging engineer ka, nurse, online seller, content creator? Ano? Kailangan specific, malinaw sa'yo. Yung someday, kailan yun? 4 years from now, 5 years from now, 6 years, or more. Kailangan meron ka ring timeline. So, you have to be very clear with your dream. Parang barya yan na inilaglag sa swimming pool. Okay, na-experience yun na yon, yung may laro na nilaglag yung barya. For example, yung swimming pool ay 4 feet deep lang, hindi siya masyadong malalim. Madali mong makukuha ang barya kapag malinaw ang tubig. Kasi alam ng mata mo, nagko-coordinate yung mata mo at yung kamay mo kung saan exactly siya kukunin. At syempre, mabilis mo siyang makukuha. Hindi ka magtatagal. Okay? Ngunit, kung malabo ang tubig, alam mo lang na may barya doon. Pero hindi mo siya madaling makukuha. Therefore, magbavari yung bilang ng minuto bago mo makuha yung barya. Iba syempre ang malinaw na tubig kesa sa malabong tubig. Outputs really vary depending on the clarity of water. Number 2, reflect and plan. Okay, dalawang bagay na gagawin yon. Mag-reflect ka, mag-plan ka. So sa reflect ma'am, paano po ang gagawin namin? Pwede mong subukan yung tinatawag na SWOT analysis. S-W-O-T. SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. 4 yon. Yung strengths at saka weaknesses, internal yon. So, i-check mo sa sarili mo, unang-una yung strengths. Ano yung mga kakayanan mo? Ano yung kaya mo? Ano yung pwede mong magawa nang hindi ka masyadong mag-e-effort, hindi mo na kailangang aralin ng matagal. Yung weaknesses, eto naman yung medyo negative. Eto kasi yung mga hindi mo kaya. Pero syempre, ang mahalaga dito, alam mo yung weaknesses mo. Yung weaknesses mo ba ay kayang remedyohan ng pag-aaral, pagte-training, or yung weaknesses mo ay feeling mo parang forever mo ng weakness yon. So maganda dito, ma-check mo yung sarili mo. Okay, proceed tayo sa opportunities and threats. Yung dalawang yon, external. Okay, pag sinabing opportunities, eto yung meron sa paligid natin. For example, maraming job openings para sa trabahong ito or para sa may mga natapos ng kursong ito. Pwede yun na opportunity. So, yun ang kunin mo, pagbutihan mo, because after 4 years or 5 years, may job opportunity na naghihintay sa'yo. Especially, magaling ka sa computer, magaling ka sa technology, and the like. Okay, ano naman po ma'am yung threats? Yung threats, for example, ang kinukuha mong kurso ay nangangailangan ng knowledge sa data science. So, paano kung hindi mo alam yun or hindi mo siya mapag-aaralan? Isang threat yon. Another threat ay kung ang kurso mo ay wala naman masyadong
job openings. Ibig sabihin, parang nafi-phase out na nga siya kasi marami ng technology, may AI na, so parang hindi na siya kailangan kasi pwede na siyang i-take over ng machine. So, threat yun. Kaya kailangang pag-isipang mabuti. On the side of the plan matters. If your dream has no plan, hindi daw dream ang tawag doon. Wish. Wish lang siya. Wish mo lang. Wish mo lang siya, whether magkatotoo or hindi, wish mo siya. Pero syempre, kapag dream ang usapan, dapat magkatotoo yan. Dapat matupad yan. Yun ang kaibahan ng dream at saka wish. And the most important point there is, of course, the plan. When we speak of the plan, meron tayong tinatawag na short term, meron ding medium term, at merong long term. Yung short term, it could run from 6 months to 1 year. Yung medium term is 1 year to 3 years. And the long term is 3 years and above. Okay, kung pangarap mo maging guro, anong gagawin mo short term, medium term, and long term? Isa-isahin natin. Okay, kung pangarap mo maging teacher, syempre sa short term, you have to maintain good grades. Nag-aaral ka ngayon or mag-e-enroll ka pa lang first year sa college, you have to study harder so that you can maintain good grades. Syempre, kapag mag-a-apply ng trabaho, ang hinahanap lagi dyan, matataas ang marka. Maganda ang naging resulta ng pag-aaral, ibig sabihin. Maraming natutunan at yung competence, yung proficiency, mataas. So, maintain good grades. Another is, of course, attend seminars. Yung mga skills enhancing training. Merong mga binibigay na ganito ang paaralan. Meron ding mga pina-facilitate na ganito ang mga student organizations. So mag-join ka, matuto ka, magkakaroon ka ng certificate. Huwag kang mag-join sa isa lang, tas happy ka na. Pwedeng 2, 3, 4, hanggat merong ino-offer, free naman, go. Hindi lang sa school guys ha, kung merong sa national level, international level na mga training at hindi mo naman gagastusan dahil aagaw for example sa budget mo, go for it. Part yan ng short-term goal. Another of course is because you want to be a teacher, you can act as a tutor to your siblings, sa mga kapatid mo, sa mga pinsan mo, sa mga pamangkin mo, or pwede kang sumama sa extension activities na merong tutorial program. In this manner, nahahasa ang iyong teaching skills. 'Di ba? Natututunan mo kung paano mag-handle ng mag-aaral. Sa medium term, guys, ilang taon nga? 1 to 3 years. Okay, dito guys, i-graduate mo yung iyong degree. Tapusin mo yung degree mo na align sa gusto mong trabaho. Okay, syempre kung teaching yan, it has to do with Bachelor of Elementary Education or Bachelor of Secondary Education or pwede rin na ibang course. Later on, magti-take ka na lang ng 18 units para makapag-take ka ng licensure examination for teachers. Another part ng midterm goal mo, pass the LET. Paghandaan mong mabuti para hindi na masayang kasi kung hindi ka makakapasa, although pwede ka pa rin namang mag-apply, pero syempre kung magsiset ka rin lang ng goal, dun ka na sa pasa. So pass the LET. Another is of course, dahil nga nakagraduate ka na, nakapas ka na ng LET, pero hindi pa syempre ganun kadali, ma-permanent, pwede kang maging substitute teacher or volunteer teacher. It starts there. Doon nagsisimula kung paano mo unti-unting maabot yung iyong pangarap. Sa long term, nandito na tayo sa 3 years and above. So dito sa 3 years and above, pwedeng ilista mo na goal ay magkaroon ng permanent position. Okay, mabigyan ka na ng permanent. At another, syempre, you enroll and you finish your master's and doctoral degrees. So, dalawa yon, master's and doctoral degrees. Another pa, sa long-term goal mo, isama mo na maging educational leader ka. For example, maging master teacher, maging principal, head teacher, o kaya naman sa higher education, maging program head or dean or administrator. So, yun, part yun, di ba? May short term, may medium term, may long term. Plan. Magkaroon din ng timeline. Anong taon, anong buwan. Okay? Number 3, nasa letter E na tayo. Equip yourself.
Okay, repeat after me. Equip yourself. Hindi kasi sapat na may pangarap ka lang. Kailangan sangkap ka. Parang magluluto ka, sabi mo mag-aadobo ka, pero wala ka namang sangkap. So, paano mo ma-achieve? Paano mo makakain yung adobo kung wala ka namang sangkap? So, magiging imaginary adobo siya. So, parang sa dream mo din, kung hindi siya sangkap, magiging imaginary dream lang din siya. So, ano nga ba, ma'am, ang dapat ihanda? May 4, guys. K, S, V, G. Knowledge, skills, values, good health. 4 yun. 4 yun na dapat nating ihanda. Ano yung knowledge? Siyempre, ito yung kaalaman mo. Ito yung alam mo na facts, theories, principles. Natutunan mo siyempre ito sa pag-aaral mo. Ano naman yung skills? Hindi sapat na may what ka lang. You should know how. Kailangan, you can do what you know. Okay? Ibig sabihin, kaya mong i-perform. Yun yung skills. Meron ding categories yan, soft skills and hard skills. Hard skills, yung technical. For example, editing, writing, anything that has to do with processing, with technology, kasama yan dyan. Yung soft skills naman, yung leadership skills mo, interpersonal skills, teamwork skills, nandyan yan. Pagdating sa values, importante to guys, ha? Ito yung what you believe in and how you behave. Siyempre yung good character, yung mga ethical decisions, importante yan. Pumapasok yan sa values. And the letter G is good health. Diba, kung lagi naman tayong may sakit, parang tila madi-delay yung pag-abot natin sa pangarap natin. That is why we have to take care of our health as well. So we need to equip ourselves with all these 4. Knowledge, skills, values, and good health. Actually, itong 4 na to, pwede natin silang i-consider na career survival kit. Okay, para siyang kit, toolkit. Magagamit mo siya para maabot mo yung dream mo. Kapag kumpleto sila, syempre very strong ka. Pero pagka kulang, medyo kailangang may gawin ka para super complete yung kit mo na yon. Kung tatanungin mo ako kung ano bang pwede mga gawin, ma'am, para yung KSVG ko na yan ay maging okay. Okay, syempre, ang dami-daming pwedeng matutunan. Bukod sa nag-aaral kang mabuti, marami kang pwedeng mapanood, marami kang pwedeng mabasa, marami kang pwedeng mapakinggan ng mga material na makakatulong sa'yo para ma-improve mo talaga yung sarili mo. And bukod doon, guys, meron ding mga mentors na pwede mong makausap, matanong, or yung mga kwento nila na sinishare, kapulutan mo sila ng mga aral, mga strategies, mga technique, matututo ka. Why do you need to do it? It's because you should not only know, you should not only be able to do it, but you have to show confidence. Kailangan confident ka sa nalalaman mo, confident ka sa kaya mong gawin. Okay, so yan yung mga ini-equip talaga natin sa sarili natin. Hindi sapat na meron ka lang, kailangan confident ka. At mararamdaman talaga yon ng mga tao sa paligid mo. Kasi kung confident ka, ibig sabihin, alam na alam mo siya. Number 4, act with consistency. Kumilos daw tayo ng may consistency. Ano po ba yung consistency, ma'am? Ang consistency ay nangangahulugan ng doing things correctly, regularly. Okay. Ginagawa mo siya ng tama at regular mo siyang ginagawa. Ibig sabihin, consistent ka. Consistent kang malinis sa bahay, consistent kang nag-aaral gabi-gabi, consistent kang nagsasagot ng homework. Walang palya. Bakit kailangan ng consistency, ma'am? Dahil po, may mga araw na mababa yung motivation natin. Na-experience nyo na ba yun? Yung parang tamad ka, gusto mo lang matulog, parang ayaw mong mag-recite sa klase, ayaw mong makipag-groupings. May times talaga na mababa yung motivation natin. Kaya nga kailangan natin ng consistency. We have to go back to the why. Bakit? Bakit ka nagpupursue ng pangarap mo? Bakit ka nagsusumikap para sa pangarap mo? So, yun guys, yung wag nating wawalain sa sarili natin. Another is, of course, we have to develop good habits. When we talk about consistency, good habits matter.
So, isa ng magandang habit ay iyong ilista mo kung ano yung mga dapat mong ma-accomplish. Bakit? Minsan kasi, pag hindi yan nakalista, nakakalimutan natin. So, kung nakalista yan, alam natin na gagawin dapat natin yan at magiging check yan. So, when you do it, you will be productive each day and you will be consistently productive each day. I-monitor mo rin yung sarili mo. Kahit yan yung mga hard days, you are feeling low, you are feeling tired, go pa rin. Yung pagod kasi napapahinga. Pero pag hindi mo, for example, ginawa yung homework mo, tapos may quiz kayo kinabukasan, mako-compromise yung quiz results mo, at baka magsisi ka. 'Di ba? Kailangan nga natin para maabot yung pangarap natin ay maintain good grades. So, we cannot lower our guard, we cannot settle for less. Sabi nga ni Aristotle, we are what we repeatedly do. So, if there would be something that we're going to repeatedly do, it should be something that is consistently correct and in line with our dream. Naka-align sa pangarap natin. Our action should be aligned with our dream. Meron silang alignment at consistent sila. Konektado sila. Number 5, letter M tayo. Master your mindset. Okay, mindset ito guys. Mindset ba? Mindset. Ibig sabihin, yun yung target mo. Ilagay mo talaga sa isip mo na yun yung target mo. Guys, mindset shape your actions. Parang masaya. M-S-Y-A. Mindset shape your actions. Kaya yung mindset natin dapat positibo, dapat strong. Kasi siya yung magdedetermine ng mga actions na gagawin natin. So don't forget, M-S-Y-A. Mindset shape your actions. Halimbawa, sasabihin mo, hindi ko kaya. Naka-mindset sa'yo, di mo kaya. Palitan mo yun. Sabihin mo, kaya ko to. Kaya kong gawin to. Kaya kong ma-achieve to. Kaya kong mapasa tong subject na to. Ganon dapat ka strong. Siyempre, pag sinabi mong kaya mo at gagawin mo, yung katawan mo, yung isip mo, maa-align doon. Kikilos siya. Pero pag sinabi ng isip mo, nakatanim sa isip mo, ay, hindi ko kaya. So, sad ka na lang, di mo kaya. Anong mararating mo if you tell yourself, di ko kaya to? Wala akong laptop. Ayaw makigroup ng mga kagrupo ko. You have to have that strong mindset. So cultivate a strong mindset because there will be times that there will be a lot of challenges. Maraming mga trials. Pag mahina ang mindset mo, matatalo ka. Okay? Huwag kang papatalo. Stick to your plan. Achieve your dream. Always remind yourself of this quotation from Roy T. Bennett. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. Kayang-kaya mo yan. Meron na tayong dream, idagdag na natin yung S para makompleto yung dreams. Letter S, seek mentorship and support. Okay, syempre when you seek mentorship, you ask your teachers, you ask people who have been there, those people who have walked the path before us, people who have walked the path before you. Galing na sila doon. So, maa-avoid mo yung delays, yung mga trial and errors. Kasi yung experiences nila can help you become successful. Sabi nga ni John Wooden, a good coach can change a dream. A great coach can change a life. So magpa-coach ka, be teachable, makinig ka. Pag mayroong sinishare sa'yo, tingnan mo ano yung mga points doon na applicable sa buhay mo. Sundan mo. In that manner, you will be properly guided. Remember, you don't want to waste a time, you don't want delays, and you don't want to be hurt. Kaya magpa-coach, be teachable. Ma'am, pwede po bang magpa-coach doon sa same age ko lang? Siyempre, hindi. Okay, kapag same age mo lang, parehas lang kayong nakakaranas ng mga challenges na yun, tsaka difficulties. Pwede mo bang sabihin na yung classmate mo ay mas may wisdom sa'yo, mas marami nang na-experience sa'yo. So pag sinabi nating seek mentorship, hahanap tayo nung lamang sa atin ang number of years, 10 years, 20 years, lamang sa atin sa educational
attainment, lamang sa atin sa mga achievements sa buhay. Okay, so kung mas bata pa sa'yo, parang mas konti pa, wala ka yatang masyadong makukuhang input doon. So, dito ka titingin, hindi dito, hindi rin dito. Okay? So, what about support, ma'am? Okay, meron tayong mga tinatawag na emotional support, mental support, social support, moral support, and financial support. Itong mga to, dapat present ito para matupad natin yung pangarap natin. Pag medyo nakulangan tayo, magkakaroon ng challenges. Ngayon, kung ang concern mo ay financial support, pwedeng magkaroon ng scholarship or yung mga community-driven sponsorships. Meron ding mga university offerings para sa mga assistance sa students, financial assistance sa students. So, pwede mong i-grab yun. Pwede ka rin magkaroon ng side hustles na syempre hindi mag-i-interfere sa studies mo kasi baka mapabayaan mo naman yung academics mo. And of course, pwedeng-pwede at kailangan talaga yung family's support. Kung hindi man kaya solidly ng financial, at least moral support. Mahalaga yon. Another thing, guys, don't forget, you join extracurricular activities, you join sub-organizations, you will gain friends there. Support system din sila. In times that you have difficulties, in times that you have concerns on this, pwede mo silang malapitan para matulungan ka nila. So, iba syempre yung alone ka sa meron kang support system. It's difficult to travel alone. Kahit nga pagbabiyahe yan ang hirap pag mag-isa ka. Pero kung may mga kasama ka, syempre iba yung confidence mo. Hindi ka rin masyadong takot. So, you can share your journey with your family, your relatives, your friends, yung trusted friends mo. Yan, kailangan sila. There you have it, guys. Tandaan ang dreams. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, the future depends on what you do today. So, kilos-kilos, kilos ng naaayon sa iyong pangarap. Huwag kang magduda, because you can really achieve your dream just like us, just like the other people you idolize. Okay, sana nakatulong sa iyo ang lesson video na ito. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!